Thank you, Mr. President. Majority Leader. My question only covers, my question on the general principles covers only on one sector, the defense sector, Mr. President. But before that, I would like to thank DBM for, I would like to commend DBM for, we received an info that the Dangerous Drugs Board received 130 million pesos, which covered the unreleased balances for 2023 and the additional requirements for 2024. Thank you, DBM. Mr. President. You're welcome daw. You're welcome. Oh, salamat talaga ako dahil malaking bagay yun para sa DDB, Dangerous Drugs Board. First time ganun kalaki yung naidagdag. Thank you. Mr. President, good sponsor, considering the budgetary adjustments made by the House of Representatives and the committee report submitted by the Senate Committee on Finance, may we know what is the total share of the defense sector in our proposed 2025 General Appropriations Bill? The total budget of the defense sector is 420.8 billion or 1.5% of the projected GDP. So kung anong kikitain natin, about 1.5% nun ang para sa defense. Thank you, Mr. President, good sponsor. I have here the briefer on the 2025 budget priorities framework, expenditure priorities as published in the DBM website. Tama po ba na hindi nabanggit ang defense sector sa 2025 budget priorities na ito? Kaya po ba mababa ang share ng ating defense sector sa 2025 General Appropriations Bill? Nandun naman daw sa bandang gitna, sandali, para mahanap natin. In the budget message, hindi ka naman kinalimutan, Mr. President, the defense sector will use its 419.3 billion allocation or 6.6% of the proposed 2025 national budget. So, to GDP, Mr. President, mababa kasi ang laki naman ng GDP natin kaya nasa 1 point plus %. Pero pagdating naman po sa share dun sa budget, nasa 6% naman tayo, 6.6%. So 6.7%. So kasi naman sa konstitusyon natin talaga ang mga priority, alam naman natin yung education, tapos to be able to spur growth, we're trying to increase expense on infrastructure. Marami tayong mga kailangan. Ito yung pati yung mga ayuda natin. Kaya ito yung naging compromise, 6.8%. Thank you, good sponsor, Mr. President. Ito rin po ba ang rason kaya po ang batas na mayroong pinakamalaking funding deficiency ay ang revised AFP Modernization Program or RA 10349. Base kasi sa binigay ng DBM na updates on laws with funding deficiency as of July 30, 2024, 2.138 trillion ang kulang na pundo ng revised AFP Modernization Program. Ang malungkot pa dito, yung original proposal sa NEP na 50 billion for the revised AFP Modernization Program, binawasan pa ng 10 billion sa GAP. Mr. President, actually, nung 2023, yung revised AFP Modernization Program na 41 billion. 41 billion.
ang actual gastos. Tapos, noong 2024, yung NEP binigay 50 billion. Ang GAA binigay 40 billion. Pero ang proposed 2025 budget natin, 50 billion. Tumataas naman. Pero syempre sa modernization program, marami talaga tayong mga nililista na gusto kailangan natin. Parang wishlist natin. Pero katulad rin ng mga wishlist ng iba, halimbawa, yung mga karsada at tulay ng infrastruktura sa DPWH o kaya para sa edukasyon, yung mga bilang ng mga silid-aralan, hindi natin nabibigay lahat-lahat yung kailangan kaagad. Yeah, thank you, Mr. President. Because alam ko, Pero tumaas Kung- pa rin, tumaas pa rin. tumaas ba? Oo, tumaas. From the 2024, tumaas pa rin yung... Oo. 40 ang gaan ng 2024. Ito, proposed pa lang. 50 billion na tayo. So, 10 billion ang tinaas. Thank you, Mr. President. Pero, nakalagay sa NEP is 50, binawasan ng 10 sa GAB. So, sa ating inadapt ngayon, 40. 40. Oo. 40 Pero ang ano mo, inadapt. di ba, hindi pa naman tapos. So, syempre, pwede ka pang mag-propose. Kaya nga, mga preliminary ko yan. Mga preliminary. Mr. President, yung nga, good sponsor, ano po ba ang maaari nating gawin para mapataas ang funding ng ating defense sector? Saan po kaya tayo maaaring kumuha ng pundo para po tuluyan na tayo magkaroon ng modernized armed forces, especially now that the DND adopts the comprehensive archipelagic defense concept? May mahanap siguro tayo, Mr. President, good sponsor. Sa ngayon, Mr. President, yung mga nahanap ay yung nalagay natin dito sa budget na. Yun nga ang sinasabi ng ating secretary, wala nang pagkukunan sa ngayon. So unless magpalit tayo ng mga ibang items or priorities, nandun tayo sa amount na at the most yung binigay nga ng NEP na 50 billion. Mr. President. Na sana hindi na natin bawasan. Senator So, pwede Tolentino, naman natin. recognized. President, if I may just interject a short one-liner. Perhaps, and I've been saying this in several fora, perhaps it's about time for the defense establishment as well as the DBM, Department of Finance, to consider the concept of lease of naval vessels, lease of aircraft, which we cannot purchase through the General Appropriations Act. So, Mr. President, may I ask if the concept of lease, which is being done even by Singapore's Navy, they're leasing a submarine from Europe, even the U.S. Marines, they're leasing a logistic ship, Mr. President. Is the concept of lease open now to the government's finance cluster? Mas mura po yung lease, arkila lang, ginagawa po ng iba't ibang bansa. Singapore is a submarine because they lease a vessel from Slovenia, Mr. President. Can we have an answer on this? Of course, if the quality is not compromised and it's cheaper. But the proposal has to come from the AFP. Right. That's why the chairman of the Defense Subcommittee is here. Is he likewise open to that concept? It's being Yes. done by other countries. Yes, Mr. President, Your Honor. But still, we have to consult the end users, the AFP. So, Even France is leasing several vessels, Mr. President. yeah, if it's more economical on the part of the government, then why not do it? I'm agreeing to your proposal, Mr. President, Your Honor. Thank you, Mr. President. Just want to have that inserted into the records. Thank you.
To continue, good sponsor, Mr. President. Kaya ko nabanggit itong issue na ito because being a former member of the Armed Forces of the Philippines, former member of the Philippine National Police, and now a Senator of the Republic, I can't help but point out a glaring contradiction na nakikita ko. Kasi every time may mangyaring hindi maganda during our resupply missions to the Ayungin Shoal, pag mayroon tayong sailor na naputulan ng daliri dahil tinapyas ng Chinese Coast Guard or Chinese militia, or meron tayong mga maliliit na bangka na gamit ng Coast Guard or ng BIFAR natin or ng Marines or ng Navy, inangga, our immediate reaction is like this. We condemn in the highest terms this incident, and we have to see to it that we have to modernize our Philippine Navy. Yung palagi ang linya nating masasabi as politicians, as legislators. And now, here comes the budget deliberation. Binawasan pa ng 10 billion yung NEP ng Department of National Defense. So, ang nakikita ko, there is always a contradiction in what we say and what we do. Sana, coordinated palagi or synchronized yung sinasabi natin as politicians at yung ginagawa natin as legislators who have the power of the purse. Kasi ako, mabalungkot talaga isipin, ang ating palaging instruction sa ating mga kasundaluhan, mga sailors, marines, coast guards, tiis-tiis lang kayo dyan. Hindi natin kayang girahin talaga yung China, malaki yan. Please avoid frontal confrontation with them. Please exercise escape and evasion. So kung ako ngayon ordinaryong sundalo, ordinaryong sailor, ordinaryong coast guard na nandoon nakadeploy sa West Philippines, ang isipin ko palagi okay lang ito. Maghirap tayo na maghirap dito. Because ang gobyerno naman ay nasa likuran natin palagi, sinusuportahan tayo. Pero kung malaman nila ito na ultimo yung kanilang may batas na nga na nagsasabi para dito sa AP Modernization Program, hindi pa natin ma-implement. Kung ano yung hiningi nila, proposal nila na 50 billion, babawasan pa ng 10 billion, ay parang malungkot yung ating kasundaluhan, yung sailors natin kapag ganyan ang nangyayari. I've been the front line. Alam ko, I'm willing to die for this country if the government has my back. Ganun palagi iniisip namin mga sundalo, mga pulis. But kung ganun man lang na mga politiko na ito, magaling lang mag-condemn. Condemn to the highest standards. The atrocities, the bullying being perpetrated by the Chinese to our sailors, to our coast guards. We have to modernize our armed forces. Tapos, pagdating sa budget deliberation, ibis dagdagan, bawasan pa natin. So, nakakalungkot po isipin pag gano'n. I hope don't get me wrong. I am just voicing out because nakikita ko in this august body, I am the one representing the army, the sailors, the soldiers, the sailors, the coast guards, the marines, and all the uniformed services of this country. So sana po yung my previous appeal to the good chairman, the good sponsor, na kung baka pwedeng mabalik natin yung konti, yung binawas ng 10 billion. Kahit na kung hindi natin kaya ibalik yung 10 billion,
sa kanilang original proposal sa NEP, baka pwedeng kahit papaano mabalik natin yung ibang halaga doon. Just to make our soldiers, our sailors feel good, Mr. President, that their government is after their welfare. Because itong AP modernization na ito, major pa ako, andyan na yan, hanggang ngayon, ang dami nang nagdaan ng mga presidente, sad to say, talagang kulang pa rin tayo sa modernization. And we are not blaming our government because talagang wala man talaga tayong pera. Hindi natin sila biniblame ang gobyerno natin. Hirap tayo sa pera. Pero kung maramdaman ko, being a soldier, being a sailor, na iba pala yung priority ng gobyerno natin, pina-priority pa yung sige pamigay ng akap, sige pamigay ng mga ayuda, tapos tayo dito, yung ating modernization ay napapabayaan. So, I am talking about the moral of our people in the field. Mr. President, good sponsor. So, yun lang gusto ko iparating. Sana kung with your initiative, makakuha tayo ng pangdagdag, ibalik ng konti, kahit na hindi kaya yung 10 billion. Okay? A part of it lang, sana maibalik. Para naman masaya yung ating kasundaluhan. Point taken, Mr. President. Actually, kahit naman sa mga Coast Guard, halimbawa si Senator JV kasi nagdi-defend ng budget ng Coast Guard under the DOTR, dinagdagan naman for fuel, maintenance, expenses. Pero syempre, nandun na ako na sa 6-point-something% lang of the budget ang sa AFP. Tignan po natin and I'll be willing naman to consider your proposals for the committee report. Thank you. Before we suspend, for the record, Chair would like to say that the Chair agrees with the points raised by Senator Bato with a caveat. Hindi natin pwedeng tingnan at bigyan ng pondo ang modernisasyon ng pikit mata dahil yung track record mismo ng DND at AFP sa mga nagdaang panahon ay hindi naman pwedeng panghawakan palagi. To cite as an example, the AFP bought missiles from India worth about 8 billion if I'm not mistaken. Up to today, after 3 years, nasa bodega pa rin siya. Kasi hindi kasama sa hiningi ng AFP at pinondohan yung paglalagyan ng mga missile sa isang base sa bandang Zambales. I hope when we give money to the AFP, we don't simply close our eyes to what they're asking for. I entrust it to our distinguished Vice Chairperson, Senator Bato, na yung bibili nila doon sa pondong hinihingi nila, mama-maximize talaga at tama yung pag-order nila. As of this date, for example, for the information of Senator Bato, we ordered several armaments under our modernization program from a certain country. I will not name at this point. Nearly half have not yet been delivered for one reason or another. And yet the monies are there. Hindi ngayon natin magastos sa iba sanang pwedeng mabili na madedeliver na. So sana mabigay yung report na rin na yon. Kung gusto na lang executive session na mabigay, yun talagang bibili nila. Baka naman mamaya yung iba, hindi naman kailangan fully paid agad, pwedeng hulugan dahil hindi naman agad mabibigay. So mas marami tayong mabibili gamit yung pareho na 40 man o 50 billion na halaga. At sana yung kailangan talaga ng ating mga sundalo. I'll give you an example again, Madam Chairman, Your Honor. Yung pagputol ng daliri, hindi naman yun mapipigilan ng missile na binili natin eh. Ngayon, maraming bansa tinitingnan na ang drone. In fact, marami nang gumagamit ng drone. Pinag-aralan na ba ng AFP natin yung paggamit na lang ng drone o unmanned drone kumpara, siyempre lahat ng Air Force natin nangangarap mag-drive ng F-16. Bakit ba hindi? Hindi ba? O yung B-2 bomber. Pero papunta na ba tayo doon sa modernisasyon na drone na tayo? At hindi na doon. Marahil, baka mas marami pa tayong mabili. Marahil mas mura. Sana maganda mapahingan mula sa AFP din yung kanilang plano at balakin. Dahil kada pagpasok ng bagong administrasyon at may bagong chief of staff, correct me if I'm wrong, Senator Bato, nagbabago yung components ng modernisasyon eh. Binabago nila, hindi naman nananatiling ganun eh. So kada administrasyon pumapasok yung panibago na namang plano at nagbabago din yung teknolohiya. Kaya hindi pwedeng iplano yung modernisasyon ng isang upuan lang ng isang administrasyon
Dahil makalipas ang 5-6 na taon, baka may lumabas na bagong teknolohiya, yan ang mas bagay sa atin. Hindi yung nabili natin ang baka outdated na noong mga panahon na nakuha na natin. I hope the committee will consider that when it decides on adding and how it will be spent, the additional and the original budget of 40 billion. Just for the record, Madam Chairman, Your Honor. Yeah, thank you, Mr. President. I just would like to clarify my statement that I'm not basing my statement on a technological point of view. Yes, kailangan natin yung technology, pero malayo pa tayo dyan. My sentiment comes from the moral point of view. Yung moral natin mga sundalo, na sabi mo nga, naputulan ng daliri. Hindi mo talaga mapigilan yan. Baka mapigilan kung may technology tayo. Pero from the moral point of view, ako, sundalo ako, maputulan ako ng daliri dyan sa, pag ako hinampas, hinataw ng ayan, yung bladed weapon ng Chinese, kahit maputulan ako ng daliri or maputulan ako ng liig, basta from the moral point of view, high moral ako, I'm willing to die. Yan po ang attitude natin mga sundalo. Basta nalaman ko lang na talagang seryoso yung ating gobyerno sa AP modernization. Dahil imbis na panatilihin yung request natin, dinagdagan pa. Parang ganoon ba? From the moral point of view. Pero ngayon, pag malaman nila na yun ang ni-request, tapos binawasan pa ng lower house ng 10 billion, iba rin ang magiging reaction as far as moral is concerned. Yun lang sa akin. At saka, yung nagbabago yung mga specs ng mga in-order natin, Mr. President, ay nangyari po yun dahil pag hindi naibigay yung pundo ngayon sa ni-request nila, hindi naibigay ang pundo, pagdating ng next year or next following year, may bago na namang technology na nag-emerge. So, naturalmente na talagang gusto nila na yung magbago na naman yung specs na hihingi nila para makuha nila yung pinakalitis na technology. Yun lang po ang nila pinaparating sa akin. At yung natatanggap na, Mr. President, remember that we should, by this time, sa timeline ng ating AP Modernization Program, nasa Horizon 3 na tayo ngayon. But still, ang ginagawa ng ating AP, nandun pa karamihan ng mga projects na implement ngayon, doon pa rin sa Horizon 1, Horizon 2, kukunti pa lang nagsimula sa Horizon 3. Yeah, you know why? Because nga palagi, kulang talaga ang budget. Kaya kung kahit bigyan natin sila ngayon ng nakalagay sa NIP nila 50 billion, kahit bigyan mo sila ngayon ng 10 billion, i-times 2 mo yan, bigyan mo ng 10 billion sila, hindi pa rin lang mapuli implement yung Horizon 3 dahil ang binabayaran nila ngayon na utang, yung ini-implement pa nila sa Horizon 1 sa Horizon 2. So as we have said, sabi nga, 2.138 trillion ang kulang ng pondo ng revised AP modernization program. So I hope seryosohin natin ito, although kahit na anong modernize natin sa ating armed forces, kahit anong gawin natin dyan, wala talaga tayong panglaban sa China dahil napakalaki nila at napakalakas nila. But sa ating kasundaluhan, sa ating mga sailors, willing yan magpakamatay. Basta alam na nila ang gobyerno nila, nasa likuran nila at inaalagaan sila, lalong-lalo na dyan sa AP modernization at hindi hanggang lip service lang tayo. Ibang sinasabi, pagdating sa budget deliberation, iba ang ginagawa. Para natin silang ina-underhand, Mr. President. Yun lang. Maraming salamat, Madam Chair, Madam Sponsor. Mr. Thank you, Your Honor. Majority Leader? Mr. President, if I may add, just to placate the motions of Senator De La Rosa, the morale of our troops cannot be compared with technological capabilities. Mr. President, a few hours ago, Mr. President, the Armed Forces of the Philippines conducted the first ever island seizure exercise in the West Philippine Sea. And that is considered a first because it involves a retaking
of an island within the West Philippine Sea, coming on the eve of the signing tomorrow of two important bills coming from this chamber, the Maritime Zones Law as well as the Archipelagic Sea Lanes Law. So, Mr. President, handang-handa pa po ang ating sandatahan lakas. Mr. President, the chairperson of the Committee on Finance is seeking a 1-minute Senate suspension of the proceedings. I so move, Mr. President. Session is suspended so that the chair can do what she needs to do. Session is suspended.